Sa loob ng 2 taon, naging aktibong operasyon ang 4 na kumpanyang nagmimina ng nikel sa kabundukan ng Santa Cruz. Sumigla ang ekonomiya ng bayan, maging ang buong probinsya ng Zambales. Pero nitong nagdaang huling buwan, unti-unting tumamlay ang komersyo sa bayan ng Santa Cruz. Ang itinuturong dahilan, ang pagkakasuspinde ng 4 na mining firm o mas kilalang tawag na Big Four. Ang bayan ng Santa Cruz sa probinsya ng Zambales, mistulang sentro ng komersyo sa buong probinsya. Ito ay dahil sa mga establishmentong biglang nagsulputan kasunod ng pag-usbog ng mga minahan sa kabundukan. Pangingisda at pagtatanim ng palay ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente sa Santa Cruz. Kakaunti lamang sa kanilang nangingibang bayan para maghanap ng ikabubuhay. Nitong mga nagdaang taon, nagsimulang guminhawa ang pamumuhay ng mga residente at umudlad ang ekonomiya ng bayan ng Santa Cruz dahil sa operasyon ng 4 na naglalakihang kumpanyang minahan sa kabundukan ng bayan. Ang Iramen Minerals Incorporated, LNL, Archipelago Mining Incorporated, Benguet Corporation Nickel Mines Incorporated, at Zambales Diversified Metals Corporation. Nickel at chromite na pangkaraniwang ginagamit sa produksyon ng bakal ang pangunahing mina ng 4 na kumpanya. Kada taon, tinatayang mahigit 8 milyong metrikong toneladang nickel ang nakukuha sa kabundukan ng Santa Cruz. Ang Zambales, lalo ng Santa Cruz, talagang nickel, chromite, at saka pag bumaba ka ng parting San Marcelino, copper. Yan kasing buong Zambales na yan, sa geology, ang klase ng bato dyan, yung tinatawag nating ultramafic. Basta ultramafic, nandyan yung nickel saka chromite. So, halos buong Zambales yan. Kaya highly mineralized yung Zambales. Subalit nitong mga nagdaang buwan, nahintong operasyon ng minahan. Dahil sa cease and desist order ng Department of Environment and Natural Resources na ibinaba sa Mines and Geosciences Bureau. Yung issue ay purely environmental. Ang issue ay purely best practice. Ang issue ay responsible mining. Yun lang naman. Pagka na-address mo yung issue, walang dahilan para hindi sila payagang magmina. Para kay Zambales Governor Hermo Abdani Jr., kahina-hinala at mistulang may bahid politika ang pagbaba ng suspensyon. Sa loob ng 2 taon ng operasyon ng minahan sa kabundukan ng Santa Cruz, nakapagtatakang ngayon lamang lumutang ang mga issue laban sa industriya ng pagmimina na ibinabato ng mga grupong umano'y makakalikasan. Kung tutusin, ayon sa gobernador, taong 2010 pa niya napansin ang mga problema sa minahan na agad naman niyang ipinag-utos na isaayos. Ang problema, wala siyang sapat na kapangyarihan para pasunurin ang mga kumpanyang nagmimina sa kabundukan ng Santa Cruz. What I am asking from the national government is if they can give me the power to regulate these mining activities here. Being the governor, kasi kung merong madisgrasya dyan, meron yung maapektuhan ng arbitrary mining operation, ako naman ang pinupuntan, ako sinisisi.
agaran ng pagpapatupad ng suspensyon ng operasyon ng 4 na mining firms. Kaya naman nabigla din ng mahigit 1,000 trabahante umaasa sa operasyon ng minahan. Ito ngayon ang itsura sa itaas ng kabundukan ng Zambales kung saan nag-ooperate ang mga kumpanyang minahan. Mistulang Ghost Town. Maging ang bundok ng minang nickel na iwanang nakatiwangwang. Ang pagkakasuspende ng operasyon ng 4 na kumpanyang nagmimina ng nickel nagresulta sa kawalan ng trabaho ng mga residente sa bayan ng Santa Cruz. Ayon kay Barangay Chairman Diosdado Alota, noong kalakasan ng operasyon ng minahan, lahat ng kalsadang paakyat ng bundok, kaliwat kanan ng tindahan, malakas ang negosyo dahil hitik ang bulsa. May perang pambili ang mga residente. Pagka may operasyon, mas marami ang namimili kaysa yung dati na normal lang na taga rito lang kami, hindi kagayang may dayuhan, mas malakas ang kita ng mga tindahan. Ang magkatapat na tindahan ni Barangay Kagawad Marites, Tabukol at Anelen Almuete apektado sa pagkawala ng trabaho ng mga residente. Parang nabiglaan sila eh. Yung mga last na sahod nila, yun na lang nahawakan nila dahil alam nila, dire-diretso talaga. Ginulang na sila sa budget, hindi na rin sila makabayad sa mga tindahan. Dati yung lamesa ko na ito punong-puno hanggang alas 12 lang ubos na. Ngayon, yung 3, i-display ko siya ng umaga. Babantayan ko siya ng hanggang alas 8 ng gabi. Minsan hindi pa ubos. Kada buwan, kumikita ng 10,000 piso ang isang ordinaryong trabahante sa minahan. Kung susumahin sa lahat ng nagtatrabahong individual sa 4 na kumpanya ng minahan, aabot mahigit 13 milyong piso kada buwan ang umiikot na pera sa bayan ng Santa Cruz. Ang paghina ng kita ng mga residente, ramdam sa buong bayan ng Santa Cruz. Ang magkasindahang Rogelio at Annabel nagbabalak na magpakasal at bumuo ng pamilya ngayong taon. Pero dahil tigil muna ang operasyon ng minahan, isinantabi muna ng magkasintahan ang planong pagpapakasal. Kasi wala na po kaming nakukuhanan ng trabaho, wala naman po kaming ibang mapapasukan. Nakaipon naman kayo? Meron naman po, kaso ubos na rin po ngayon. So, kamusta ang buhay niyo ngayon? Umaasa lang po muna sa biyanan habang wala pong trabaho. Ang mga kalalakihan tulad ni Rogelio na pansamantalang nawala ng trabaho dahil sa suspensyon, napipilitan mag-extra sa kahit anong trabaho sa bayan, may tawid lamang ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Minsan-minsan lang po yun, sir. Hindi naman palaging merong bilad ng trabaho. Tuwing mga ilang araw to sa isang linggo lang namin sa Kung merong kukuha, sir, 2 araw. Apela ng mga residenteng nawala ng trabaho, tanggalin na ang suspensyon ng 4 na kumpanya. Umasa na sila dyan. Dyan sila kumukuha po ng kanilang kabubuhay. MGB, maawa na po kayo sa amin. Ibalik niyo na po ang aming kabuhayan. Ilan sa mga naglabasang reklamo sa print media ang epekto umano ng minahan ng nickel sa mga lupang sakahan sa Santa Cruz. Base sa mga naglabasang report, unti-unti umano nalalason at nasisira ang mga lupang sakahan dahil sa pagtagas ng mapulang tubig mula sa kabundukan. Umabot sa tanggapan ni Mines and Geosciences Bureau Director Leo Hasareno ang isyong ito. Sa ngayon, ang isang short-term na issue na dapat na matugunan ay yung compensation sa claim for damages ng mga taong may-ari ng mga farmland sa fish ponds na nasalanta ng mga nickel stockpile. So na-establish natin na talagang may nickel na nakarating sa palayan at fish pond. So ang tanong, sino ang may kasalanan nun?
sa pagbisita ng Bitag Investigative Group sa bayan ng Santa Cruz. Ito ang sumalubong sa amin. Matatabang lupang sakahan, hitik na hitik sa aning palay. Sa itaas na mga lupang palayan, matatagpuan ang mistulang nakakalbong kabundukan kung saan ang operasyon ng mga kumpanyang minahan. Ang 72 anyos na si Lolo Demetrio Mobilia, ipinanganak at nagkaedad sa bayan ng Santa Cruz. Kwento ni Lolo Demetrio, doon pa man wala pang operasyon ng minahan sa kabundukan ng Santa Cruz. Normal at walang kakaiba sa pagtagas ng mapulang tubig mula sa kabundukan, lalo na kapag malakas ang ulan. Paliwanag ni Lolo Demetrio, natural na mayaman sa mineral na nickel ang lupa sa bayan ng Santa Cruz. Kasi sa bundok namin, talagang pula. Pagka umulan, talagang pumula. Yan nickel talaga dyan sa taas. Obserbasyon ni Lolo, sa loob ng ilang dekada, walang naging masamang epekto sa ani nilang palay ang mineral na nickel. Wala naman na noon epekto. Wala. Ngayon po? Ay, hanggang ngayon, wala pa naman nag-iira ko ng epekto dito sa amin. Bukod sa pagtagas ng mapulang tubig mula sa kabundukan, ilan sa mga isyong lumabas laban sa industriya ng minahan sa bayan ng Santa Cruz ang pagkasira ng kalsada. At ang putik at alikabok na dulot ng mga lupa na ibinababa mula sa bundok. Isa sa inutos at kondisyong ibinigay ni Governor Ebdane ang pagkakaroon ng mga proyektong mangangalaga sa kapaligiran. Problema kasi, ang lumalabas dyan is basta kumita sila, bahala na yung nandito na to suffer the consequences. Hindi naman pwede yun. Although the survival of my people is at stake, I cannot also take it sitting down. Kung kinakailangan isara sila. Kailangan siguro substantial compliance. Ito rin ang kondisyong hinihingi ni Director Hazareno upang maalis ang suspensyon ng 4 na kumpanya. I-address dapat ito na isang malaking mining project. Kasi pag hindi natin ginawa yan, nandun pa rin yung turuan na sa'yo yan, samantalang isang mining community yan sa Nagpaunlak ng panayam sa Bitag Investigative Group ang 3 kumpanya ng minahan. Ang Eramen, LNL at Benguet Mining. Paliwanag nila kasama sa reformang kanilang ipinatutupad ang bilin ng gobernador patungkol sa responsableng pagmimina. Bukod sa mga corporate social responsibility programs, isa-isang ipinakita ng mga kumpanya ng minahan ang kanilang umano'y rehabilitation programs para sa kapaligiran. Taong 2012, nagsimula ang operasyon ng Eramen Minerals sa kabundukan ng Santa Cruz. While the operation dito halimbawa sa Santa Cruz is nickel lahat, nagkakaiba-iba ng strategy on how to mine. Sa Eramen ho, may tinatawag kaming modified contour mining coupled with the progressive rehabilitation. Sa ganitong paraan ay pili lamang ang lupang miminahin, hindi papatagin ang buong kabundukan at hindi kakalbuhin ang kagubatan. Kaya contour mining, dahil sumusunod lang yung pagmimina niya. Halimbawa kung ganito itsura ng bundok, dito lang yan kasi natatagpuan ng nickel. So kaya yung contour lang ang sinusunod ng mining operation.
Sumatotal, mahigit 4,000 ektarya ang lupang minahan ng Eramen Minerals. Mahigit 200 ektarya pa lamang umano ang kanilang namimina. Dinidetermine muna kung yung area ba na yan is yung kanyang grade or yung quality ng nickel ay pasado doon sa ibinibenta namin. Ang position ng company is, bakit mo puhukayin kung hindi rin lang naman pala pahikinabangan? Pinapangalagaan din umano ng Eramen Minerals ang mga ilog, creek, at maging ang itinuturing protected watershed area at no mining zone sa panan ng bundok. And then bahagi ho nung kampanya ng Eramen is sa loob ng aming MPSA area ay nagdi-declare ho kami ng mga protected zone, protected areas na walang mina na magaganap dyan. Patuloy din ang rehabilitation program ng Eramen Minerals sa mga lupang naunang pinagminahan ng nickel. Ibinabalik din nila ang sigla ng lupa sa bundok sa pamamagitan ng pagpapataba ng lupa at pagtatanim ng iba't ibang uring puno at halaman. Kung sa isang area ay minina, kapag dineclare siya dyan, papasok kaagad yung rehabilitation. So kaya wala kaming naiiwan masyado. Parang sinusundan ng aming environmental unit yung ginagawa ng mining operation. Yung concern for environmental is actually a social concern. Maraming natatakot na open area yung Kaya very active yung ating environmental department na kapag dineclare na ng naandyan kaagad sila para gawin yung necessary mga preparations for the planting operation. Mula sa ibaba ng bayan, agad matatanaw ang malaking parteng kabundukang ito. Ang malaking lupaing ito, pag-aari ngayon ng Benguet Corp Nickel Mines. Sa ngayon ay sinasailalim din ng Benguet Mining ang malaking lupang na iwang nakatiwangwang sa rehabilitation program. Lagi namin pinagpipilitan, we are responsible mining. Kasi kung hindi kami responsible mining, hindi kami susunod sa batas. And we are regulated by the law. Sabi ng Benguet, may panahon na meron silang stockpile sa kanilang mina na nabuo nung operator nila yung DMCI. Kung sino ang may hawak ng mining contract, siya ang mainly responsible at ito ay yung Benguet Corporation nga. Kung umulan, walang pupuntahan ito kundi sa bayan. Ang importante, alisin lang yung impending calamity na pwedeng mangyari, lalong-lalo na kung biglang umulan. Sa laki ng stockpile na yon, hindi siguro kakayanin ng mga gagawin nating pananggalang. Kaya ang priority natin dyan, alisin na lang muna. Ang LNL Archipelago Minerals o LAMI nagsimula ng operasyon sa taas ng bundok noong 2012. Tulad ng ibang kumpanyang nagmimina sa kabundukan ng Zambales, inaakusahan din ang LAMI sa pagsira ng kalikasan dahil sa walang habas ng pagmimina. Sagot ng LAMI sa akusasyon laban sa kanila ang sistematikong pagmimina ng nickel. Contour mining kasi bundok yun, no? As against open pit which is palalim ka. Bundok, so kinukuha mo lang yung ibabaw. Minahin mo, ikarga mo sa barko. No processing involved. Sa ganitong paraan ay pili lamang ang lupang nagtataglay na mataas na kalidad ng nickel. Ang lupang ito lamang ang miminahin sa kaisa-ilalim sa rehabilitation program. Ito yung mine out area, so part of the what we call as progressive rehabilitation. Every time na may ma-mine out kami, nire-rehab namin kaagad. So this is what we do. We put coco mat in the slope para hindi siya karoon ng erosion. And then later on, tataniman namin yan ng mga halaman para mag-regenerate ng lupa.
Bukod sa sistematikong pagmimina, isa sa isyong inihabilin ni Governor Ebdane ang pagtagas umano ng nickel mula sa kabundukan. Nananatiling banta pa rin sa kalikasan ng gabundok na imbak na lupa na naglalaman ng nickel. Pangamba ng ilan, ito ang tumatagas pababa at umano'y sumisira sa mga palayan at palaisdaan. Yung infrastructure projects nila to prevent runoff ng red soil or nickel, yung siltation, unnecessary fast siltation of the rivers. At least ngayon, nakinig na sila. Ginagawa na ngayon. Gumawa ng silt ponds at silt traps sa mga gilid ng bundok ang Iramen at Benguet Mining. Sa ganitong paraan ay nasasala ang mga putik bago pa man ito bumaba sa mga ilog. For our assessment, it will pose risk. Pero we already mitigated. Kasi nga tuloy-tuloy ang ulan. We enhanced our settling ponds that will catch silt and runoff. Sample, sir, ito yung silt trap. Papunta yan doon sa isang mas malaki. Ang purpose nito, sir, kung may silt dyan, magsisettle muna dito. Para kung may aagos man na tubig, malinis na. Tapos ito, periodically, kapag napupuno na ng silt, dinilisil ko siya. Ang Lami naman nagtayo ng mas malalaki at malalalim na serya ng silt ponds. Sa ganitong paraan, masasala ang nickel sa taas pa lamang ng bundok bago pa man ito bumaba sa mga creek at ilog patungo sa mga palayan at palaisdaan. This environmental mitigating structure settling pond has a capacity of about 60,000 cubic meters. No? So, lahat ng apaw doon pupunta dito before it finally goes out. So, sa ng mga nagdaang bagyo, hindi pa napuno ito. So, if you will notice, yung level lang ng tubig hanggang doon lang sa baba. So, paikot-ikot yan, masasala bago siya lalabas. Maging ang issue sa putik at alikabok na ibinababa ng mga truck galing sa mga minahan sa bundok, inaksyonan din ng mga mining firms. Dito sa Barangay Lucapon South, matatagpuan ang tinatayong wash pond at wash bay ng 4 na kumpanya ng minahan. Ang experience po namin pag tuwing tag-ulan, dahil sa bundok, maraming putik, mayroon ding nadadala rito sa kapatagan ng putik. Ang mga ibang mga putik na kumapit sa gulong, kumapit sa chassis at sa ibang parte ng dump truck ay nadadala sa National Highway at yun ay nagdudulot ng putik o kaya alikabok sa mga tao. Sa wash pond at wash bay, hinuhugasan ng mga gulong at katawan ng mga truck. Sa ganitong paraan ay wala ng putik na dadalhin pababa ng bayan ng mga truck galing minahan. Ang wash bay, diyan mo iwawash yung mga truck so para walang putik. Iwawash mo yung body, yung gulong, lilinisin yun. So, chinecheck yan. Pag walang mga ganyan ng mga truck sa mga contractor, balik ang truck. Hindi na pinabababa. May mga tao na naglilinis mula sa gulong hanggang sa sidings, tapos may mga tarpaulin dahil nga daw tumatapon. So, ito ay mga measures kung paano. Gusto lang natin na hindi naman kami bingi. Habang nagpo-proseso yung mina, maraming problema na siyempre na-encounter at lahat yon ay sinusolusyonan. Bukod sa isyu ng kapaligiran, isa sa pinakamalaking hamon na pinatututukan ni Governor Ebdane at MGB Director Hazareno ay ang pagkasira ng kalsada sa Santa Cruz. Para sa gobernador at direktor ng MGB, hindi na sapat ang simpleng remedyo sa mga bitak ng National Highway.
Kaya solusyon ni Gobernador Ebdane ang pagtatayo ng mining road na iiwas sa mga kabahayan, palayan at palaisdaan. Sa ganitong paraan ay mababawasan ang reklamo hindi lamang sa pagkasira ng kalsada, maging sa problema sa kalusugan dulot ng mga ibinababang nickel galing sa kabundukan. Ang isang major na hamon sa apat ay yung paggamit ng National Highway bilang main road nila. Dahil sa paggamit ng National Highway, naging maalikabok ang kalsada, laging nagwawalis. At talagang kung tayo ay titira sa tabi ng kalsada, hindi naman talaga tayo papayag na araw-araw namumuti ka sa alikabok kahit na anong gawin nila. So, ang solusyon talaga dyan, magkaroon sila ng sariling main road na tatawid lang sa highway rather than lalakbay sa highway. Hindi naman kailangan simentado ito eh. What we need is an all-weather road. Habang kasi ang all-weather road, habang naano mo na mabigat, tumitibay yan eh. Pagdating ng araw, pagkatapos mo magamit ng mga 10, 15, 20 years, kahit na manipis yung simentong ilagay mo, hindi na masisira. Sang-ayon ng mga mining company sa pagtatayo ng bagong mining road sa pamamagitan ng isang joint venture sa pagitan ng pamahalaang panglalawigan ng Zambales at 4 na mining company. Sa ilalim ng Public-Private Partnership Program ng gobyerno, itatayo ang bagong mining road. This will be a short presentation. Paliwanag ng PPP consultant na si Attorney Alberto Agra, pwede namang kumuha ng kontratistang tagalabas na gagawa ng kalsada. Pero mas makabubuti na ipagkatiwala ito sa pamahalang panglalawigan ng Zambales. Kumpara sa pribadong sektor, mas madali ang prosesong Build, Operate, Transfer ng PPP. So why we're here is to explore yung option of a PPP or particularly joint venture between the province and the mining companies for possible development and construction of roads. And clearly, if the province wants to put up a infrastructure project, tatlo naman yung options niya. Either one, use its own money, or two, mangutang, or three, engage the private sector in terms of PPPs. And under the PPP code of Zambales, there are 18 modalities to choose from. Clearly, yung number 1 talks about the BOT law, then joint ventures, then concession. The province naman ultimately ang mag-decide kung anong option to take. Pero let me just say na ang medyo popular option for local governments would be joint ventures. Kasi wala nang external approvals. For joint ventures kasi, regardless of the amount, ang mag-a-approve lang province. 300 milyong piso ang gagastusin para sa proyektong ito. Sino may intention na siyang mag-finance? Government is willing to fund the entire project, 8 kilometers from Tubu South to the National Highway. If we agree on an MOU, then Norte Agri has one person to that. For the mining companies, pag-usapan na naman. Yes, everybody agrees naman na MOU is okay. So then we go ahead with the MOU. No? Then we talk among ourselves. Sabihin natin 4 parts, mga 75. Mapupunta ang pondo sa pagbabayad sa mga right-of-way ng mga lupang dadaanan ng itatayong kalsada at materyales na gagamitin para dito. Ito is almost 20 kilometers, no? Meron na tayong initial may clearing na tayo up to this portion, no? Dito may initial clearing na. Dito, ito na lang ang yan natin kasi ito rice land after that. It almost cost 40 million for the right of way only. And then, do sa improvement ng mismong road carriageway, pag actual mong gagawin talaga naman, including the structures, it costs about 20 million per kilometer. 20 kilometers, that is 200 million. Maglalaan ng pondo ang Big Four para sa pagtatayo at pagme-maintenance ng bagong kalsada. Sa panig naman ng pamahalaang panglalawigan ng Zambales, ang ilang non-monetary contributions tulad ng pag-i-issue ng ilang lisensya at permit. Is non-cash. By issuing a franchise or an authority, that is a non-cash contribution na may value. Pwede niyang paggamit yung lupa niya, so that's a non-cash contribution. The province can issue certain guarantees, can issue certain licenses.
Pansamantala, ang mining companies ang magmimentena at mamamahala ng mining road. Kikita sila sa malit na paraan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga toll gates sa boundary ng kalsadang nasasakupan ng kanilang mining area. Saka pa lamang maibibigay ang pamamahala ng kalsada sa pamahalang panglalawigan ng Zambales kapag natapos na ang kanilang kontrata para sa pagmimina sa kabundukan ng Santa Cruz. Bagamat naglatag ng kanya-kanyang rehabilitation program at pagtatayo ng bagong mining road, nasa kamay pa rin ng Mines and Geosciences Bureau o MGB at DNR ang pasya kung nga ba'y pasado ng 4 na mining firm. Hanggat hindi kumbinsido at nakikita ng MGB ang maayos na pamamaraan at sistematikong pagmiminang nickel, mananatiling suspendido ang operasyon ng Eramin, LNL, ZDMZ at Benguet Mining sa kabundukan ng Santa Cruz sa probinsya ng Zambales.